Isang mapagpalang araw sa ating lahat, panibagong araw, panibagong aralin na naman ang ating matututunan sa ngayon. Halika kayo at samahan niyo kami sa mga tatalakaying aralin patungkol sa ikalimang aralin. Ating tatalakayin ang mga bahagi ng pananalita. Ako nga po pala si Hasmin Gandalo na sa ngayon malugod na mag-uulat at nagsasabing halina at matuto't pag-aralan natin ang asignaturang Filipino patungkol sa mga bahagi ng pananalita. At ayun na nga po, bago tayo dumako sa ating topiko sa araw na ito, ating munang intindihin o alamin ang introduksyon o ipakilala muna natin ang ating diskusyon sa araw na ito. Sa introduction, ang bahagi ng pananalita ay isang mahalagang konsepto sa pag-aaral ng wika. Ito ay tumutukoy sa mga pangunahing kategorya o uri ng mga salita na ginagamit sa pagbuo ng mga pangungusap. Ang bawat bahagi ng pananalita ay may kani-kanilang tungkulin at gamit sa pagpapahayag ng kahulugan ng mga pangungusap. So ayun nga, napakahalagang pag-aralan ang mga bahagi ng pananalita. At sa pamamagitan ng paggamit ng mga bahagi ng mga pananalita ay mas lalo pa nating maunawaan nating mabuti ang nilalaman at layunin ng pahayag o ng isang pangungusap. At bago tayo dumako sa ating topiko sa araw na ito, ay ating munang alamin at tukuyin ang layunin ng ating diskusyon sa araw na ito. So, may dalawa tayong layunin dito. Una ay naisa-isa ang mga bahagi ng pananalita ayon sa nilalaman at kayarian. Pangalawa, nakabuo ng pangungusap batay sa mga bahagi ng pananalita. So ayun ang ating layunin, kaya makinig at ating unawain ang mga iuulat ng ating kamag-aral para mas lumawak ang ating kaalaman patungkol sa bahagi ng mga pananalita. Paksawan, mga salitang pangnilalaman. Ang mga salitang pangnilalaman ay may mga bahagi ng pananalita na nagdadala ng pangunahing kahulugan ng isang pangungusap. Ito ang mga salitang naglalarawan, nagpapahayag ng kilos o nagbibigay ng masusing detalye sa isang pangungusap. So ano-ano nga ba ang mga salitang pangnilalaman? Unang-una, meron tayo ditong salitang nominal. So ang mga salitang nominal ay tumutukoy sa mga uri ng mga salita na may kaugnayan sa mga pangalan o noun sa salitang English o pangalan. Ito ay maaaring mga salitang direktang nag-uugnay ng mga pangalan o naglalarawan sa mga ito. Narito ang ilang halimbawa ng mga salitang nominal. So ang salitang nominal ay may dalawang uri naman. Una ay ang pangalan. Pangalan, noun sa salitang English. At ang pangalawa naman ay tinatawag na pandiwa o verb sa salitang English. Okay, so ano nga ba ang pangalan? So ang pangalan ay isang halimbawa ng salitang pangnilalaman. Ito ang nagtutukoy sa mga tao, bagay, hayop, lugar o konsepto na nagsisilbing pangunahing paksa ng pangungusap. Halimbawa, bahay, aso, kalayaan, at pag-ibig. At alam niyo ba ang salitang o ang pangalan ay may dalawang uri. Ito ay tinatawag na pantangi at ang pantangi, ito ay tumutukoy sa spesifikong natatanging pangalan ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. So, ang mga halimbawa nito, halimbawa sa tao, Ana Marie, sa hayop, paddle, and so many, yan. Sa pook naman, halimbawa Carmen. Bagay is yung fila, kumbaga tag. Pangyayari naman, Chinese New Year.
So, kung yun ang una, ang ating namang pangalawa ay ang tinatawag na pambalana. So, ang pambalana, ito ay tumutukoy sa pangkalahatang tawag sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. So, narito naman ang mga halimbawa ng pambalana. Halimbawa sa tao, doktor, nurse, teacher, at iba pa. Bagay naman is yung mga damit. Yan, isa na yan. Sa hayop ay aso. Sa pangyayari is piyesta. So, yun po ay napabilang sa pangalan o noun sa salitang English. Sa pandiwa naman, verb sa salitang English. Ang pandiwa ay isa ring mahalagang halimbawa ng salitang pangnilalaman. So, ito ang nagpapahayag ng kilos o gawaing isinasagawa, simuno o paksa ng pangungusap. Halimbawa, tumatakbo, kumakain, sumasayaw at nagtrabaho. Halimbawa, tumakbo yung bata, kumain yung bata, sumayaw yung bata, nagtrabaho yung nanay o tatay. Basic lang naman. So magandang umaga sa inyong lahat. Ang tatalakayin ko nga pala ngayon ay tungkol sa panghalip. So panghalip o sa Ingles ay pronoun. So ano nga ba ang panghalip at saan ito ginagamit? So ang panghalip ay ginagamit upang ipahayag ang tao, lugar, bagay o mga ideya nang hindi direktang tinutukoy ang kanilang mga pangalan. So ito ay maaaring pumalit sa mga pangalan upang hindi pa ulit-ulit na gamitin o banggitin ito. So may tatlong uri ang panghalip. So ito ay ang panghalip na panao, panghalip na pamatlig, at panghalip na pananong. So una ay ang panghalip na panao. Ang panghalip na panao ay ginagamit na panghalip sa ngalan ng tao. So sa word pa lang, salitang panghalip na panao, ito ay para sa tao. So ang halip na panao ay may tatlong antas. So ang tatlong antas na ito ay ang unang persona, pangalawang persona, at ang pangatlong persona. So dito tayo sa unang persona. Ang unang persona ay nagre-representa o nagsasalita o gumagamit ng wika. So sa salitang unang persona, ito ay nagre-representa sa nagsasalita. So unang persona. So ang halimbawa dito ay ako, akin, ko. Halimbawa, ako ang may-ari ng kotse sa labas. So unang persona, ako ang tinutukoy. Ang pangalawang antas naman ay pangalawang persona. Ito ay tumutukoy sa kinakausap o binabanggit. Halimbawa dito ay ikaw, kayo. Halimbawang salita, ikaw na lang ang pumunta sa kanila. So ikaw ang tinutukoy dahil ikaw ang tinutukoy sa kausap. Pangatlong antas ay ang pangatlong persona. Ito ay tumutukoy sa taong wala sa usapan. So, halimbawa, siya, sila. Ang halimbawa dito ay sumama sila sa gubat. Hindi, wala dito yung pinag-uusapan. Kung dumako naman tayo sa pangalawang uri ng panghalip. Ito ay ang panghalip pamatlig. Ang panghalip pamatlig ay ginagamit para sa mga bagay o lugar. Isang uri ng panghalip na pumapalit sa pangalan bagay. Ito ay bagay, tao o lugar na itinuturo. Ito ay ang halimbawa dito ay ito, iyan, iyon, nito, niyan, niyon, na tinutukoy sa mga salitang tinuturo. Salita o bagay na itinuturo mo. Pangatlo at panghuling panghalip ay ang panghalip pananong. Ang panghalip na pananong ay ginagamit para sa
sa mga tanong tungkol sa tao, bagay, o ideya. Ito ay panghalip na itinatanong. Halimbawa ang sino, saan, ano, kanino, at iba pa. Ang halimbawa dito ay sino ang nagluto? Saan papunta? Ano ang iyong ginagawa? So, kanino mo kinuha ang ballpen na ito? So, ang mga salitang pangnilalaman ang nagbibigay laman at nagpapalalim sa kahulugan ng isang pangungusap. Sila ang pangunahing elemento na bumubuo ng mensahe at kahulugan ng komunikasyon. Sa pagsusuri ng mga teksto at pangungusap, mahalaga ang tamang pagkilala at pag-unawa sa mga salitang pangnilalaman upang maipahayag ang mensahe ng wasto at malinaw. So, napakahalaga na malaman natin ang kahalagahan ng panghalip upang mabigyang linaw at wasto ang ating pagbuo ng pangungusap. At yan lamang po. Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat. Ako si Nikki Mabay at itatalakay ko sa inyo ang mga panuri. Number 1, panguri. Ito ay bahagi ng pananalita na naglalarawan ng mga pangalan o mga bagay. Ito ay nagbibigay kulay, detalye o katangian sa mga pangalan o paksa ng pangungusap. Sano nga ba ang panguri? Ang panguri ay isang bahagi ng pananalita na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa paksa o simuno na sa isang pangungusap. Bilang bahagi ng pananalita, mahalagang malaman ang tamang paggamit at pagkakasunod-sunod ng mga salita upang maipahatid ng malinaw ang mensahe. Ito din ay isang bahagi ng pananalita na naglalarawan na nagpapahayag ng katayuan, kalagayan o ng kilos. Ito ang mga halimbawa ng pag-uri. Maganda, nagpapahayag ng katayuan o kagandahan ng isang tao, bagay o lugar. Halimbawa, magandang babae, magandang tanawin. Malaki, nagsasaad ng sukat o laki ng isang bagay. Ang halimbawa naman ng malaki ay malaking pahayagan o malaking bahay. Masarap, nagpapahayag ng kasayahan sa lasa ng isang pagkain o inumin. Halimbawa, masarap na pagkain, masarap na kape. Matalino, naglalarawan ng katalinuhan o kabatiran ng isang tao. Halimbawa, matalinong estudyante, matalinong guro. Matipid, nagpapahayag ng pagtitipid o paggamit ng kakaunting halaga. Halimbawa, matipid na kotse, matipid sa kuryente. Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po si Jean Gonzalez. At ngayon, tatalakayin natin ang pang-abay. So ano nga ba ang pang-abay? Ang pang-abay ay isang uri ng pananalita na nagbibigay dagdag na impormasyon tungkol sa pandiwa, pang-uri o iba pang pang-abay. Ito rin ay nagbibigay detalye hinggil sa paraan, oras, puok, layunin o iba pang mga aspeto ng kilos o kalagayan ng isang bagay. So, ang pang-abay ay may iba't ibang uri. Isa na dito ang pang-abay na pamanahon. Ito ay nagsasaad ng panahon o oras ng isang pangyayari. So dito nabibilang ang madalas, minsan, kahapon, bukas, tuwing Sabado, tuwing Linggo, dito, doon, sa kapatagan, sa kagubatan. Ang halimbawa naman nito ay bukas na itakda ang araw ng kanilang kasal. Ang pangalawa naman ay pang-abay na pamaraan. Ito ay nagpapahayag ng kilos kung paano isinasagawa ang kilos o gawain. Dito nabibilang ang mabilis, maingat, mabagal. So, ang halimbawa nito ay maingat na hinugasan ni Aida ang mangkok. Ang pangatlo naman ay pang-abay na layon. Ito ay nagpapakita ng layunin ng isang gawain. So dito nabibilang ang ating mga hangarin,
nais marating, mga tunguhin natin sa buhay. Ang halimbawa nito ay, kaya kita hinayaang maglakbay upang matuto sa buhay. Ang pang-apat naman ay pang-abay na kadahilanan. Ito ay nagpapahayag ng dahilan kung bakit nangyari ang isang pangyayari. So dito nabibilang yung mga rason natin kung saan may isang okasyon na hindi tayo nakapunta. Halimbawa nito, hindi ako nakapunta sa iyong kaarawan dahil malakas ang ulan. Ang panglima naman ay pang-abay na kauri. Ito ay nagpapakita ng antas o kadamihang nauugnay sa kilos o pangyayari. So dito nabibilang yung sobrang laki, sobrang taas, konti, madami, lubos. So halimbawa nito, lubos na nagluksa si Nenoy sa pagkamatay ng kanyang pusa. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Daryl Jane Rivera at ako po ang mag-uulat sa salitang pangkayarian. So ano nga ba ang salitang pangkayarian? So ang salitang pangkayarian po, ito ay ginagamit upang tukuyin ang puok, lugar o kinakalagyan ng isang bagay. Ito ay nagpapahayag ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan o direksyon ng isang bagay. So unang-una is number 1 ay ang pang-ugnay or connective sa salitang Ingles. Ang pang-ugnay, ito ay ang tawag sa salitang nagpapakita ng relasyon ng dalawang unit sa pangungusap. Ang mga ito ay madalas na ginagamit para sa paglilinaw, pagbibigay diin o pagpapahayag ng relasyon sa pagitan ng mga pangungusap, mga parirala o mga salita. So, from the words na pang-ugnay, ito yung nag-uugnay ng dalawang pangungusap o dalawang salita. Ito yung kumakabit upang maging buo, upang maging isa ang pagbasa sa dalawa or magkaibang pangungusap. So, next po is ang pangatnig. So, ang pang-ugnay po is meron itong 7 bahagi. 7 bahagi at ang una nito is ang pangatnig. So, ang pangatnig ito ay ang kataga o lipon ng mga salitang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay upang mabuo ang diwa o kaisipan ng isang pahayag. Halimbawa po nito ng mga words is at, o, ni, ngunit, subalit, at gayon paman. Yung sinabi ko po kanina sa pag-uugnay is ito yung mga salita na kumakabit sa dalawang pangungusap o dalawang magkaibang pangungusap ay dalawang buong pangungusap. So halimbawa po niyan is si Ana ay masakitin. So si Ana ay masakitin is isang buong pangungusap yon, 'di ba? So ngunit siya ay masaya. So, siya ay masaya, iba rin yun. So, kung kaya gumamit po tayo ng pangatnig na ngunit upang maging isa ang pangungusap. Kaya kung basahin siya, is si Ana ay masakitin, ngunit siya ay masayahin. So yun po. And next po is ang pamatlig. Ito ay tumutukoy sa mga pang-ugnay na nagpapahiwatig sa kaugnayan ng panahon. So, ang ito naman po is, ito yung tumutukoy sa mga sa panahon, kung kailan nangyari, ganun. Halimbawa niyan is, pumunta kami ng beach, pumunta kami ng dagat noong nakaraang araw. So, ang pamatlig po natin doon is yung noon, dahil yung noon is yung tumutukoy kung kailan. Yung kailan yung panahon na nangyari yun. Gets po? So next po is ang pang-ukol. Ito ay ang bahagi ng pananalita na ginagamit upang ipakita ang relasyon ng isang salita o grupo ng mga salita sa iba pang bahagi ng pangungusap. Ito ay na maglalayong mag-ugnay sa isang pangalan, pandiwa o pang-abay sa iba pang salita sa loob ng pangungusap. So ito ay karaniwang ginagamit upang tukuyin ang pinagmulan, kinaroroonan, pinangyarihan,
o kinauukulan ng isang aksyon, balak o layon. So kung kanina yung pamatig is tumutukoy kung kailan, ito naman is tumutukoy kung saan nangyari, kung saan nanggaling, ganon. Halimbawa niyan is halos maubos na ang bahay sa kabilang barangay dahil sa bagyo. So, ano ang dahilan or paano naubos yung bahay o saan nanggaling yung words na naubos yung bahay? Kung ano yung dahilan kung bakit, ano yung pinangyarihan or naging dahilan kung bakit naubos yung bahay. 'Di ba yung bagyo? So, yung dahil sa bagyo. So, yung ginamit natin na pang-ukol dun is yung sa. So, next po is ang pang-angkop. Ito ay ang kataga na ginagamit upang pag-ugnayin ang panuri tulad ng panguri at pangabay. At ang salitang tinutukoy o nilalaman nito Ang layunin ng pangangkop sa pananalita ay upang magsilbing tulay sa pagitan ng panuri at salitang nilalarawan na nagbibigay daloy at kagandahan sa pagbigkas ng mga salita sa pangungusap. So, halimbawa nito ay ang mga salitang kaya, dahil, upang, at kung kaya. Halimbawa niyan is, umakyat si Pedro sa maliit na sanga ng bayabas. Kung kaya, ito ay nabali at ito ay nalaglag. So, yun po yung pang-angkop. Next po is ang pangatnigang pananhi. Ito ang pang-ugnay na nagpapakita ng pagkakaayos ng mga ideya sa pangungusap. Halimbawa po nito is yung una, halimbawa pong salita nito is yung una, pangalawa, sa huli, at una't huli. At susunod, at next po is yung number 6 is pang-ugnay na panuring. Ito ang pang-ugnay na nagpapahayag ng kalagayan o kondisyon. Mga halimbawang salita po nito is yung kaysa, maliban sa, parang, ganun po. And lastly is ang pang-ugnay na panlunan. Ito ang pang-ugnay na nagpapahayag ng lugar o lokasyon. So, yung kanina is tumutukoy siya kung kailan nangyari. Ito naman is tumutukoy siya kung saang lugar, kung saan nangyari, alam naman natin kung ano yung lokasyon, di ba? So, itong pang-ugnay na panlunan is tumutukoy sa lokasyon. So, halimbawa ng mga salita nito ay yung mga sa loob, sa gilid, ang mga ganong salita. At halimbawa po niyan is, kumuha ka ng malamig na tubig sa loob ng ice box. So, saan kukunin yung malamig na tubig? Saan kukunin yung malamig na tubig? Sa loob ng ice box, which is yung lokasyon or kung yung lugar kung saan mo kunin yung malamig na tubig. Ito ay siya yung tumutukoy kung saan. So, ang mga pang-ugnay ay mahalaga sa pagbuo ng maayos at malinaw na mga pangungusap dahil ito ay nagbibigay daan sa wastong pagkakaunawaan ng mga ideya at relasyon sa pagitan ng mga bahagi ng pangungusap. Magandang araw sa lahat. Ako po si Richelle Villanos at ang iuulat ko po ngayon ay patungkol sa mga uri ng pananda. Ngunit unang-una, ano nga ba ang ibig sabihin ng pananda? Ang pananda o markers sa Ingles ay isang uri ng tanda o marka na ginagamit natin sa pagsusulat upang magbigay ng impormasyon o dagdag na kahulugan. Ito din ay nagbibigay tulong sa atin upang mas maintindihan ang pagkakaayos at koneksyon ng mga idea o mga bahagi ng konteksto. Lagi din nating tatandaan na ang mga iba't ibang uri ng mga pananda ay may iba't iba ring gamit sa pangungusap.
So narito ang mga ilan sa mga uri ng pananda na madalas nating ginagamit sa pagsusulat. Unang-una ay ang tuldok o period naman sa salitang Ingles. Ang tuldok ay ginagamit natin sa pagtatapos ng pangungusap upang magpahayag ng pagsasara ng isang kaisipan o ideya. Halimbawa sa pangungusap, nagluto ako ng adobo. So, ginamit natin ang tuldok pagkatapos ng salitang adobo upang ipahayag ang pagsasara ng idea. Ikalawang uri naman ay ang kuwit o kama sa Ingles at itling o hyphen naman sa Ingles. Hyphen. Ang kuwit ay ginagamit natin sa paghihiwalay ng magkakasunod na salita at lipon ng mga salitang magkakauri. So, halimbawa, sa pangusap, kumain ako ng itlog, gulay, at sariwang prutas. Ginamit natin ang kuwit pagkatapos ng salitang itlog upang paghiwalayin ang salitang itlog at gulay. Ang kuwit din ay ginagamit upang hiwalayin ang mga bahagi ng pangusap na may kaugnayan ngunit hindi nagkakasunod. Halimbawa sa pangusap, si Andres Bonifacio, ama ng Katipunan, ay isinilang sa Tondo. Ginamit natin ang kuwit pagkatapos ng salitang Bonifacio at pagkatapos din ng salitang Katipunan. Habang ang gitling naman ay ginagamit sa pagpapakita ng pagtukoy ng isang idea sa mas detalyadong paraan. Ang pangatlong uri naman ay ang panaklong o parenthesis naman sa salitang Ingles. Ang panaklong ay ginagamit upang ihiwalay ang isang idea na hindi kailangan malaman ng mga mambabasa o di gaanong kaimportante na malaman pa ng mga mambabasa. Halimbawa sa pangusap, siya ay dumating sa oras kahit na medyo na late. So, ginamit natin ang panaklong sa impormasyong kahit na medyo na late. Ang pang-apat namang uri ay ang panipi o quotation mark sa Ingles. So, itong panipi ay ginagamit natin upang itampok ang pahayag ng ibang tao. So, halimbawa sa pangusap, sinabi ni Juan kay Maria, ikaw ay aking iniibig, aking Maria. So, ang panipi ay ginagamit natin sa mensaheng, ikaw ay aking iniibig, aking Maria. So, ang panglima naman ay ang panunton o tutuldok kuwit o semicolon naman sa Ingles. So, ito ay ginagamit natin sa pagitan ng dalawang bahagi ng pangusap na may kaugnayan. Subalit ang pangalawang pangusap ay hindi pa rin ganap na natapos. So, halimbawa sa pangusap, gusto kong pumunta sa sinihan. Halimbawa sa pangusap, gusto kong pumunta sa sinihan. Wala akong kasama. So, ginamit natin ang panunton pagkatapos ng pahayag na gusto kong pumunta sa sinihan. Ang pang-anim naman ay ang tandang pananong o question mark sa salitang Ingles at tandang padamdam o interjection naman sa Ingles. So, ang tandang pananong ay ginagamit upang ipakita na ang pangungusap ay isang tanong. Halimbawa, ano ang iyong pangalan? Habang ang tandang padamdam naman ay ginagamit upang ipakita ang matinding damdamin o di kaya galit,
kasiyahan o pagtataka. Halimbawa, aray, ang sakit ng tiyan ko. So ginamit natin ang tandang padamdam pagkatapos ng salitang aray upang ipakita ang matinding damdamin o ang sakit. Ganun.